Hello guys, so sa pagpapatuloy ng pagre-review natin ng mga kumpanya, so may nag-request sa atin na reviewin daw natin ang kumpanyang ICT, no? Itong International Container Terminal Services Inc. So yung mga data na makukuha mo dito sa video nito ay nanggaling ito sa ating website. So dito sa ating research tool, ayan, dito mo yung makikita, marami kang makikita information dito about sa kumpanya. And also dito sa information naman sa dividend tab natin sa ICT, and also dito sa ating research process, ano nga ba yung moat ng kumpanya para magkaroon tayo ng malawak na idea dito sa ICT. So bago tayo magpatuloy, itong kumpanya ay meron din akong history dito. So naibenta ko na dito ang aking investment. Ayan. So magto 2 years na ito. Kumita tayo dito ng 72% na realized profit sa kumpanya. So dito sa video na ito, re-review natin ito ng mas masinsinan para magkaroon tayo ng malawak na approach about sa port operators, no, dito sa ating bansa. So kung gusto mo matutunan yung fundamental research para magkaroon ka ng malinaw na base sa pag-reinvest sa ating merkado, punta mo lamang ating website, itong PSE Warrior Academy natin, and pindutin mo lamang itong Learn to Invest, and dito mayroong more than 15 hours na structure videos na nakapaloob yung mga lagi natin ginagamit as a fundamental investor para magkaroon tayo ng malinaw na approach sa bawat stocks na nire-research natin dito sa ating bansa. So nasa comment section lamang yung link nitong ating website para mapuntahan mo rin ito. So ngayon umpisa na natin yung research kasi mahaba-haba yung ginawa natin ditong pag-aaral kasi para mas maintindihan nyo yung port operations sa ating bansa. So yung ibang data dito, nakuha ko ito simula nang binili ko yung ICT and nang naibenta ko ito yung approach na ginamit ko para maintindihan ko yung operations ng kumpanya. So ibabagay ko ito sa inyo. Okay, so ito yung ating ICT investment analysis. Okay, so this is the understanding the port infrastructure as a long-term investment. Okay, so next slide tayo para sa akin kung bakit naiiba ang mga ports kumpara sa mga ibang negosyo. Because number one is meron silang non-discretionary. Kailangan ng ekonomiya, rain or shine, yung tuloy-tuloy na mga kargomento na pinapasok at nilalabas sa ating bansa. Another is, this is a toll gate ng economy natin. Bawat container, dumadaan yan, may bayad yan. And also meron itong high switching cost, mahirap basta-basta lumipat, especially na yung ibang mga ports ay nakafocus lamang sa Pilipinas, yung iba ay talagang international. Another is meron silang diversified footprint. Dahil nga itong ICT ay nakafocus sa hindi lang sa Pilipinas bagkus globally, yung presence nila that can caution the local slowdowns also. Next slide tayo. Before kong bilhin yung ICT and also ATI, tinanong ko yung aking sarili na ano nga ba yung importansya ng port operation sa ating bansa. And ito yung nakuha ko. Okay? Number one is essential service. Bakit? Kailangan ng ekonomiya yung tuloy-tuloy na galaw ng mga kargamento. Another is toll gate kasi ito ng economy natin. Bawat container nga na sinasabi natin kanina na pumapasok at lumalabas, may bayad iyan. So sa pag may bayad, nagkakaroon ng revenue yung mga port operators. Another is switching cost. So mahirap at magastos para sa isang shipping lines na palipat-lipat ng ports. Another is long-term concessions. Merong mga kontrata yan, matagal. Ibig sabihin mas predictable ang cash flow. Another is global diversification. Dahil nga itong ICT meron ng presence sa global market, kaya hindi nasaluhin yung paghina ng isang bansa. So yun yung kagandahan dito sa kumpanya, diversified. Now sa slides na ito, we are going to understand the business. ICTSI, ang International Containers Terminal Services Inc. ay port terminal operator. Sila ay nag-ooperate sa daan-daang container, cranes, yards at gate system. Ang ginagawa nila, nagbibigay sila ng serbisyo sa shipping lines at cargo owners. Okay, so you have to understand na yung mga pinapaship dyan at yung mga barko na nakadaong dyan sa port ng ICT ay hindi yan pagmamayari nila. Okay, vessel berth. So meron silang operation focus, yung container handling, storage at gate out to truck or sa mga tren, okay, na kumukuha ng mga cargo. Okay, mas mabilis yung proseso na ginagawa nila. Okay, so mas mabilis, mas cost efficient and mas malaki yung revenue na nakukuha ng kumpanya kapag ganon.
And also meron silang parang toll gate sa global trade. Yung mga lumalabas at pumapasok na container ay laging may bayad iyan. So this is the key facts na dapat mong matandaan sa ICT today. So based sa research natin, meron siyang 33 container terminals operated sa 20 countries sa Asia, Africa, Europe, and Latin America. So meron silang fee per container model yung tinatawag. So ibig sabihin, ito yung kita mula sa mga cargo handling, storage at ancillary services. So bawat container may dumadaan na bayad. Okay? So ito yung way kung paano kumikita ang kumpanya. The number one is the toll gate analogy. So yung toll gate analogy, para mas maintindihan natin ito, i-explain natin ito ng Tagalog and medyo English, okay? Kasi marami man nagsasuggest na kahit sana Tagalog-English yung ating slides para mas maintindihan daw ng karamihan din also. Okay? So kaya ginawa na natin ito. So para itong expressway na toll gate, hindi ikaw ang may-ari ng sasakyan, pero bawat pasada o bawat sasakyan na dumadaan sa yung expressway, meron niyang bayad. So ganoon din sa mga ports, no? Hindi sila yung may-ari ng mga barko or produkto, so sila lamang yung nag-ooperate ng daan patungo sa mga iba't ibang mga ports sa buong mundo. So bawat container na pumapasok at umaalis sa terminal nga may bayad. Mayroon tinatawag na standardized fees. Dahil dito, mas predictable yung revenue na nakukuha din ng kumpanya. Mas maraming consumptions or trade, mas maraming containers na na-export or na-i-import ang kumpanya. Okay? And also kagandahan dito sa pag-build nila ng infrastructure, na makapag-build kasi ang ICT ng another ports, dagdag volume na yan sa kumpanya na naman. Another pagtaas ang margin na naman yan para sa kumpanya. Okay? So this is the revenue model of ICT based so doon sa pagre-research ko simula nang binili ko ito. Number one is handling fees. So meron silang lift on, lift off ng container gamit ang mga cranes, terminal handling charges. Another is storage, yung daily storage yard and yung mga cold or plug-in at iba pang yard services mayroon ng kumpanya. Another is ancillary and services. So documentation, equipment use, okay? And value-added logistics para makadagdag kita. Another is yung operating leverage. Ano ibig sabihin nito? Kasi bawat paggawa ng kumpanya, syempre malaki yung leverage diyan. Okay? Sa pag-build at sa pag-expand, sa bawat dagdag na container ay may mataas also na incremental margin para sa kumpanya. This is the revenue model simula nang bumili ako dito sa ICT. And I think itong ginawa kong information na ito valid pa rin ito until today. Okay? So feel free na lang mag-research kayo kung merong nadagdag dito, no? Kasi medyo outdated na tong aking pag-research dito. And this is the geographic diversification. The global presence across Asia, Africa, Europe, and Latin America. So, katulad yung sinabi natin kanina, 33 terminals, 20 countries. Okay? And kung mayroong mga nadagdag no, sa terminals nila, it's a good thing. No? So kung titignan mo ito, yung mga ports nila sa Asia, ito yung major trade lanes nila na mayroong high efficiency focused and also operations. Yung nasa Africa naman nila na mga ports, focus nila dito yung mga emerging markets with growing volumes. Nasa Europe, ito yung mga matured na established routes that meron ng standards also or matured na in short. Nasa Latin America naman, ito yung nasa strategic concessions nila and expansion opportunities. So bakit napaka-importante ng diversification dito sa ICTs? Kasi yun nga, katulad ng sinabi natin kanina, what if nagkaroon ng paghihina sa pag-import and export ng mga produksyon o produkto dito sa Asia, 'di ba? Mayroon pa silang mga pinagkukunan sa Europe, Africa and Latin America. Ito yung importansya niyan. Okay, hindi katulad ng ibang mga port na nakafocus lamang sa Asia or sa Pilipinas lamang mismo. Okay? Now, next slide tayo. This is the revenue stream and cargo flow of ICT. So this is the step-by-step cargo movement. So this is the shipberts, crane unloading, ayan. Another is yard storage, yung mga nakikita mo sa mga movies or sa mga dock na
mga maraming container, ayan, tinatawag yan, yard storage yan. And gate out, kapag halimbawa i-deliver na ng mga cargo yung mga container. Okay, so ganito yung step-by-step cargo movement. Now, this is the primary revenue, cargo handling fees ng kumpanya. So bawat container na pumapasok at lumalabas ay may bayad, guys. So another is yung ancillary services. May mga cargo kasi, may mga cargo or container na pag dumating sa port, hindi agad yan madideliver. Okay? So ang ginawa nila, syempre, kailangan may bayad. Diba? May bayad agad. Habang inaantay na ma-deliver yan, dapat mayroong bayad. Okay? Ayan. So ganito yung ginagawa nila. So this is the concept na naiintindihan ko na, okay, hindi lamang pala sila. Dati kasi ang alam ko lamang sa mga ganito, dito lang, cargo handling lang. Pero yung pala, yung pagdating dito sa mga storage, may bayad din pala yan. That's one thing na nagustuhan ko din sa mga port operators. Okay? Now, next slide tayo. Bakit importansya yung ICT o yung mga port operators kahit umaraw o umulan man sa ating bansa or globally? Bakit? Because ports are the backbones of global trades. Sila ay criticals, always needed, and protected by high barriers. Again, this is the backbone of our economy. Bakit? Kasi yung mga critical nodes na tinatawag natin of global trades, every imported phone, imported rice, or cloth passes through ports, goods move equals economy moves. Okay, so kapag nagsarado yung ports, 'di ba? Mahihina din yung ekonomiya. So yes, meron namang ibang pamamaraan para makapag-travel yung mga goods, 'di ba? Sa pamamagitan ng aircraft, pero mas cost efficient pa rin talaga yung mga ports, okay? Kaya marami pa rin yung pinipili yung mga ports operators, okay? Now, another is non-discretionary usage. So kailangan kasi ito ng ekonomiya natin. Even during the slowdowns, during the pandemic, the share price of ICT, the share price of ATI talagang bumabagsak. Okay? Pero as a normal investors, kapag nakapag-research tayo, kapag ganito yung nire-research natin, mas maiintindihan mo ang operations ng kumpanya. And this is a best opportunity during that time nang nagkaroon ng pandemic kasi mabibili mo sila sa mababa na presyo. Another is meron silang high barrier to entry. Yun nga, katulad ng sinabi natin kanina, kailangan mo ng malaking capex. Capital intensive yung pag-build ng mga ports. And also syempre, mayroong strict regulations. Sa bawat region, may iba't ibang mga regulations yan na bawat kailangan mong sundin. And also, hindi lamang yon, kailangan meron ka rin mga expert na empleyado na nagra-run doon sa yung mga ports, diba? So itong business na ito ay napakahirap i-replicate, guys. Okay? So dahil naintindihan na natin yung infrastructure advantage of ICT, dito na tayo sa next slide, ang revenue growth. Makikita mo from 82 billion noong 2020 to 166 billion noong 2024. So in just 4 years, nag-double ang kanilang revenue with a growth of 102%. So bakit ito importansya para sa mga investors or sa may-ari or nagpapara ng ICT? Because ports earn per container. Because yung ports ng kumpanya, kumikita yan per container. Volume growth compounds cash flow. Diversified terminals help sustain multiple year trends. Okay? Another, profitability, healthy margins. So, yung kanilang gross margin, nasa 71% ito. Operating margin nasa 54%, net profit ay nasa 31%. So makikita mo dito na talagang sobrang taas ng kanilang margins. So pinapakita lamang dito sa atin with high operating leverage, once infrastructure is built, dagdag volume equals mas mataas na kita. From revenue to gross margin to operating margin to net income, yung margin na reflect efficiency, scale, at discipline costs. Okay? So yung pinaka-tip ko dito, you have to compare the margins over time ng kumpanya or mas maganda sa ibang company. Okay? Tignan mo kung stable ba yung kanilang margins kasi may mga ports kasi na iba na pangit, taas, baba, taas, baba, taas, baba. May mga ganong ports, okay, sa ating bansa also.
So, and also, tignan mo rin kung nag-i-improve yung margins nila. Kapag nag-i-improve, ito ay nagsisignal ng strong execution sa kumpanya. Okay? Now, next slide tayo. The cash flow generation. So, noong 2024, ang kanilang operating cash flow nasa 90 billion. The free cash flow ay nasa 62 billion. Okay? So, why free cash flow matter? Okay? Because, matatanda ng free cash flow, may 5 kaparaanan para gamitin ito. Okay? Kapag mayroong positive free cash flow, una, pwede silang magbigay ng dividendo. Pangatlo, pwede nilang i-improve ito sa business. Pwedeng kunin na may-ari. Okay? Pwedeng magbayad ng kanilang mga utang. Okay? Pwedeng mag-add ng mga businesses or bumili ng mga business kasi meron silang free cash flow. Okay? Kumbaga, ang free cash flow, lagi mo tatandaan sa ating PSE Warrior Academy, ang free cash flow, kumbaga sa atin as a normal na tao, ito yung parang savings na natin na natitira. Okay? Another is returns and shareholders payout. Okay? This is the very important thing para sa mga investors na ng kumpanya. You have to understand na itong kumpanya ay nagbibigay na ng dividendo ng 22 years ng consecutive na walang palya. Imagine that. Ay yung kanilang binibigay lamang na dividendo ata dati, if I'm not mistaken, dyan sa pagkakaalala ko, 1 to 3 pesos per share nung una pa lamang. Okay? Pero today, yun nga, lumalago ang kanilang dividendo. And currently, ang kanilang dividend today ay nasa 2%. Okay, 2% na lamang ito kasi nga sobrang paglago ng kanilang share price. Okay guys, so sa mga nagtatanong kung bakit wala tayong technicals, kasi hindi ito yung focus natin, no? So mayroon naman mga iba dyan na nagpo-focus about technicals, so tayo kasi ay more on fundamentals. Inaalam natin kung ano yung ginagawa ng kumpanya talaga. Okay? Maliban dyan, mayroon pa kasi silang high returns on capital. Yung kanilang return on equity, mayroon silang 54%. Sinisignify ito na mayroon silang strong equity productivity. Another is return on invested capital, nasa more than 24%. Excellent versus the global benchmark. Ang interpretation na nakikita mo dito sa returns on capital, ang interpretation dyan, mataas ang quality ng reinvestment nila. So sa bawat pisong pinapasok nila, mababa ang leakage at mataas ang balik para sa mga investors, para sa mga sa capital na pinapasok ng kumpanya. Okay, that's an advantage of ICT. Now, this is the economic mode of company. Durable advantage that protect profit over time. Number 1 is the switching cost. Okay, the switching cost. Yun nga, katulad sinabi natin kanina, shipping lines are embed na talaga yan. Yung routes, cranes, software, customs. So yung paglipat, kapag naglilipat ka, equals mahal at risky din. Okay? Another is scale economies. With 33 terminals, better procurement, training, financing, lower cost per container. Ang panlaban nila dito. Another is network effect. Global lines prefer fewer partners with consistent standard. ICT become stickier pagdating dyan. Another is long-term concessions. Multiple years of rights to operate terminals, predictability, and cash flow visibility. So this is the bottom line. Yung multiple years of protection against profit ay sobrang hirap ma-replicate yan. Mas maintindihan natin yung bawat moat ng kumpanya, ginawa na natin ito. Okay? Bakit importante ito para sa kumpanya? Kasi yung paglipat, okay, so example natin, lipat terminals, kunyari, scenario, lilipat ka ng terminal. Costly yan. Bakit? Kailangan mong i-reconfigure yung IT sa department, i-retain yung teams, also duplicate tracking lanes. Bakit maging slow yan? Because yung pag-redesign natin, it takes time. Yung pag-rebooking, it takes time. Also, permits. And also sa customs. And very risky. Bakit? Higher chance of delays, misconnection of cargos. Kaya napaka-importante at napakalaki ng moat na meron ng kumpanya pagdating dito. The bottom line here in the switching cost, once embed the logistics stack, replacing a port operators is impractical.
This is a durable mode of ICT. Okay? Now, next slide tayo. So, sa scale economies, yung mga bulk procurement, yung cranes, equipment, mas mababang unit cost. And yung resulta niya, syempre, lower cost per container versus smaller operators. So, yung network effect, meron silang global lines, standardized process also, and easier to multiple port coordinations. Ang resulta niyan, lumalaki yung value habang lumalawak ang network ng kumpanya. Another is combined advantage. So, meron silang lower cost base plus partner preferences is equals to pricing power. Another is meron silang counter positioning. Bakit ito gumagana sa kumpanya? Yun nga, dahil nga sila nakafocus at nag-specialize sa mga emerging at complex market. Okay? So, yung pinaka-target nila dito, yung geographics ay sa Asia, yung Asia frontier. Secondary lamang yung mga Africa, Latin America. Ano hindi lamang yun, meron sila kasing contracts din also, yung long-term concessions. Usually kasi it takes 20 to 30 years yung kanilang contracts. So ibig sabihin meron silang malawak na runway para makompound also yung kanilang cash flow. So this is the execution edge na meron ng kumpanya today. Okay, so next slide ay yung growth drivers ng kumpanya. Ano nga ba yung mga growth drivers na nakita natin dito? Number 1 is organic volume growth. So, meron silang 3 to 5% na organic, no, na paglago sa kanilang operations. Okay, so sa kanilang fixed infrastructure are already in place. So, bawat dagdag na container and sa pamamagitan nito, nagkakaroon ng high profit margin ang kumpanya. Another is meron silang faster turnaround, higher utilization, and also cash flow flywheel. So, yung impact niyan guys, pwede nyo basahin dito. Okay? Naandyan na lang yan. Sa new concessions, also an expansion, makikita mo na meron silang yun nga, ROIC na more than 15% and also meron silang concession life na 20 to 30 years. Okay? Sinasabi lamang dito sa atin yung discipline approach ng kumpanya sa kanilang concession plus the expansion creates scalable, high returns growth across emerging trades routes. Okay? Another is okay, so makikita naman natin dito na sa continuous sa pag-improve ng kumpanya sa kanilang technology, no, from makita mo yung moves nila per hour. Dati kasi nasa ano lang yan, 28. Today, nasa ano na yan, 35. Okay? And yung kanilang track run naman per minute, makita mo, dati nasa 70 yan. Today, ito ay nasa 55 na. Okay? And ang kanilang cost per box, okay, nasa 100 dati, ngayon bumaba ng 92. Okay? So, yung impact nito ay yung system and data integration ay nakakapagpataas sa kanilang switching cost. Efficiency edge, lower cost per container, dahil doon yung mga customers ay talaga nag-stay sa kumpanya. Okay, so another is sustainability, efficient gear, electrified cranes, and renewables. So ito naman ay malaki yung impact nito para sa mga para sa ESG, okay, sa mga environmental something, okay? Dahil nga sa pag ano din nila ng mga solar ay nakakapag-create to ng positive impact para sa ESG score nila. Ito naman yung mga risk factor na kakakibat dito. So this is the macro and trade cycles. So usually yung mga nakaka-apekto dito ay global recessions, trade wars, and geopolitical tension can slow container volume. Diversification help but volume still matters also. Okay? Ito yung importante para sa kumpanya, yung volume. Okay, mamaya tatalakayin natin ito ng mas maigi. Okay? So, ano nga ba yung mga nakaka-apekto dito? Syempre, yung lower throughput. Okay, kapag nag-slow down niyan, tendency, bababa ang kanilang revenue. And also yung route change, it cost delay kasi. Okay? Another is pricing power. Limited if volume drop broadly. Okay? So, the mitigation but not cures. Geographic diversification across 20 countries caution the shock or the volatility. Another is long-term concession and efficiency help preserve margin. And also, steel container volume is the key driver. Yun nga, volume matters para dito sa ICT.
So the bottom line, expect volatility during macro stress. Focus on long-term trades flows. Okay? You have to always focus on volumes na napoproduce ng kumpanya. Okay, so next slide tayo. Pagdating sa operational and geographic risk, inisa-isa na din natin yan. Number 1 is yung typhoon and flooding, earthquakes, labor strike, equipment failure. Okay, ito yan, nakapaloob sa risk. So basahin nyo lang guys, feel free na i-post ito para mabasa nyo yung mga importansya dito. Another is, pagdating naman sa policy and foreign exchange rate and also competition. Siyempre na andyan ang regulatory and policy changes, foreign exchange swing versus the USD, and rising interest rate also apektado dyan ang kumpanya because yun nga dahil nga sa meron silang malaking utang na kinikater, okay? Kapag tumaas ang interest rate, ano mangyayari? 'Di ba? Tataas din yung kanilang mga binabayarang interest at dahil doon syempre bababa ang kanilang free cash flow. Another is competitive pressure. Okay? So feel free also to post para mabasa nyo yung kabuuan ng ating research na ginawa dito. So usually sa valuation na ginagamit ko dito sa ICT or sa mga port operators, ang ginagamit ko ay itong tatlong metrics na ito. PE ratio, EV to EBITDA, and free cash flow yield. So yung mga ibig sabihin yan, post mo na lamang din, panoorin mo, basahin mo kung ano yung mga ibig sabihin nito and ano nga ba yung indicative nito para sa kumpanya and also dito sa Philippine market. Okay, nandyan din yan. So this is the expected returns framework. So if earnings per share grow to 8 to 10% plus dividends na nasa 2, makikita mo yung total returns ng ng company. Okay? So, paano ito ma-interpret natin ito? Mayroong earnings per share na 8 and dividends so mayroong 10. Dito naman mayroong earnings per share na growth rate na 10 and upper end na 12%. So paano nga ba ito in-interpret? Yung total returns is equals to earnings growth plus dividends. Makikita mo dito yung multiple changes of the returns. Okay? Makikita mo yan. Focus on decade long-term horizon, not quarterly noise. Medyo komplikado yung pagre-research ko dito sa kumpanya. Assumptions natin pagdating sa earnings per share growth, dapat sustainable yan. Efficient also yung kanilang ROE and ROIC. So mga nagtatanong kung ano yung aking fair value dito today sa kumpanya, sa valuation ko, meron akong fair value na na-compute na nasa 592 pesos per share. So clearly, ang kumpanya in terms of my valuation, mataas na. Nasa premium price na ito today. So kaya naman sa aking investment, nilabas ko na agad ito kasi nga, para sa akin, overvalue na yon. So you have to understand kapag bibili ka sa kumpanya, buy in tranches lagi. Hindi lang dito sa ICT, bagos sa ibang stocks na mga bibilin natin. Accumulate near fair value, add on fear driven by pullback, avoid all in at peaks level, especially today na nasa mataas na presyo itong ICT. Use tranches, kunyari 5 peso na i-invest sa isang kumpanya, kunyari lang. So maglagay ka muna ng piso. Pag bumagsak, piso ulit. Pag bumagsak ng 20%, piso ulit. Pag bumagsak ng 20%, piso ulit. Diba? Ganon ang ginagawa natin para hindi masayang yung ating investment, no? Kasi para makakuha tayo sa mababang presyo, you have to understand yung rule natin, makuha natin ang isang kumpanya sa mababa na presyo at maibenta natin ito kalaunan kapag mataas na yung presyo. Lagi mo tatandaan, i-check mo lagi yung valuation ng kumpanya. Compute, no? So sa ating PSE Warrior Academy, meron na tayong valuation template na kung saan pwede mo magamit yon para ma-check kung overvalued or undervalued yung isang kumpanya. Okay? Use band tranches, katulad ng sinabi natin kanina. Avoid all-in near peaks level, katulad nito. So next slide tayo. This is the framework natin, the business quality checklist. This is the 6 criteria to assess durable, high quality business. So ito yung ginamit ko para sa ICT and ATI na investment natin. And soon, no, magkakaroon na ulit tayo ng realized profit din dito sa ATI naman na 200% because of this data lamang na ginamit natin. Simula last week and this week, nagsisimula na akong magbawas ng position sa
ATI also. Okay? Kasi ayoko nang antayin yung delist nila kasi parang April pa ata, matagal pa. So kung inilaga ko na ito sa mga undervalued na company today, ay potentially makapaglago pa ito. Okay? Kasi nasa 35 level na yung kanilang share price sa ATI. Ang kanilang daily price ay nasa 36. So maliit na lamang yung chance. Okay? Yung paglago. Okay? So ngayon, gagamitin natin itong framework lagi. You have to assess lagi yung business. Number one is, essential ba yung service na pinuprovide ng kumpanya? Critical ba yan? Hindi ba yan non-discretionary functions in the economy? Okay? Another is, durable ba yung demand? Mayroon bang long-term demand or long-term need sa kumpanya na sinusuportahan ng trends din also? Hindi yung trends ng technical, sa trends mismo. Kung baga, marami ba yung bumibili? Marami ba yung gumagamit? Okay? Another is, mayroon bang moat present yung kumpanya? Meron ba itong switching cost, scale network effect, long-term concessions, and many more? Okay, na moat na meron. Kasi kapag bibili ka ng kumpanya na walang moat, madali lang magaya yan. Kapag madaling magaya, the margin will collapse, di ba? Magkakaroon ng pricing war. Napaka-importante na mayroong moat ang kumpanya na paglalagakan natin. Another is strong cash flow. Merong high conversion fund, the dividends, debt, and also growth opportunity. Another is merong balance sheet fortress. Manageable ba yung utang ng kumpanya? Yung interest payment na kaya niyang bayaran? If yes, diba? Proceed tayo. Clear runway for reinvestment. Meron ba silang pipeline for high ROIC? Yung management ba nila ay tugon doon sa growth na pinuprovide ng kumpanya? If yes, diba? Meron kang quality business na nahanap. So, pwede mo itong screenshot para ito yung maging criteria mo sa paghahanap ng mga stocks dito sa Pilipinas. Now, next slide tayo. Now, will it matter in 20 years pa rin itong kumpanya? Para sa akin, yes. No, based sa serbisyo na pinuprovide today ng kumpanya, yes pa rin. Long-term concession plus global footprint suggest yes para sa akin. No? So makapagbigay pa rin sila ng dividends sa kanyang mga shareholders over the long run. Because meron silang durability test, long-term concession, multiple decades operating rights, creates visibility and stability. Essential infrastructure, global diversification, multiple countries reduce reliance on any single economy. Pinakatanong ko sa iyo ngayon today ay ito. Kung papasok ka today sa kumpanya, kaya mo bang i-hold yung 20-30% na pagbagsak nito? Sabihin na natin bumagsak ito ng 20% today or 30% today. Kaya mo bang i-hold yun? If not, huwag ka nang pumasok. Okay, so kapag bumagsak ang share price ng kumpanya, build or buy in tranches lagi. Avoid all-ins. Kung mayroon kang 5 pesos na i-invest, huwag mo ilagay ng isang bagsakan. Magbili ka ng bili, pababa. Okay? Pero gagawin mo ito kapag syempre undervalued ng kumpanya. Huwag kang bibili na overvalued pa. Another is monitor the track business KPIs natin. Ano yon? Importante dito sa ICT, sa ATI, yung volume, margin, and also cash. More than the noise, the news, no? Ito yung kailangan mo bigyan ng focus lagi. Another is adjust, rebalance if position. Okay, so katulad yan ng sobrang taas na ng presyo ng ICT. Kung meron ka namang position na more than 300% na ang inyong gains, di ba? You can rebalance. Okay, para ma-minimize yung risk dito. So again, babalik tayo dito sa self-check. Kung kating-kati ka mag-invest today sa ICT, tatanungin mo sarili mo ngayon, kaya mo bang i-hold yung drawdown na 20, 30, or 50% na pagbagsak? If not, wag kang bumili. Kung kaya mo, go ahead. Pasok ka. Okay? Now, next slide tayo. Portfolio rules. Ano nga ba yung magiging rule nitong ICT para sa yung portfolio? Ito ay dividend compounders. Maliban sa dividend compounders, siya ay isang growth stock din also today, no? The role of this company sa iyong portfolio adds a global trade exposure with steady cash flow, balanced income heavy holdings,
Okay, with growth also. Hindi katulad ng iba, ng mga utility company or REITs, focus on dividends lamang. Pero ito kasi, ito yung tinatawag natin na dividend compounders. So kung bibigyan mo ito ng focus sa ating PSE Warrior Academy o sa PSE Warrior website natin, nagsimula silang magbigay ng dividendo until today, sobrang laki na ng paglago ng kanilang dividendo. Okay? And also meron silang lower volatility versus the pure cyclicals all speculative company. Okay, so this is the closing takeaways natin. The 5 critical lessons for long-term investors na natutunan natin dito sa pagre-research sa kumpanya. Number 1 is sport is essential. Tall like economies natin. So itong ICT ay mayroong moat, may switching scale, network, and concessions. Another is cash rich with disciplined growth. Yes, merong risk na nakakibat ang kumpanya but manageable. Another is think in decades, not days dito sa kumpanya. Final message para sa inyo na shareholders na ng kumpanya. Again, kung nakasabay man kayo sa pagbili natin sa kumpanya and you have a strong investment and until today hawak mo pa ito, congratulations. Mas matibay ang iyong konklusyon sa pagre-research dito sa kumpanya kaysa sa akin. Kasi ako, nasa 70% lang kinita ko. Ikaw, kung hawak mo pa ito today, more than 200 or 300% na ang kinita mo dito sa kumpanya. Okay? Now, the final message, process over predictions. Dapat meron kang kalmado ka lamang, disiplinado sa iyong philosophy as a long-term investor. Own business, you understand also. Ito yung lagi sinasabi ni Warren Buffett, Peter Lynch. You have to understand clarity beats complexity. Komplikado ang isang bagay para sa'yo, huwag mo nang paglagakan. Kahit gaano kaganda ang business, kung komplikado pa rin, huwag mo nang paglagakan. Know how it earns, paano sila kumikita, ano nga ba yung risk na nakakibat nito. Another is price with discipline. Let valuation guide expectation, not emotion. Okay? Another is size positions. Para makatulog ka ng mahimbing sa gabi. Okay? Lagi mo tatanungin ng sarili mo, kapag bibili ka ng ICT or kahit anong stocks, lagi mo tatanungin sa sarili mo, kapag bumagsak ito today ng 20 o 30%, kaya mo bang makatulog ng mahimbing sa gabi? Nang hindi masisira ang iyong investment? If yes, go ahead. If not, wag mo nang pag-aksaya ng panahon. Another is monitor fundamentals, not headlines. Track the volume, margin, cash flow. Okay? Another is investing reward consistency. So guys, hopefully meron kayong natutunan about sa port operators sa ating bansa. So mahaba-haba yung pagre-research natin dito sa kumpanya, pasensya na, no? Kung meron kayong mga stocks na gusto niyo pa-research pa sa atin, comment down below. And also, available pa ang ating PSE Warrior Academy para mas matuto ka paano mag-research using the fundamental ways. And also today, no, ang ating PSE Warrior Academy, thank you sa inyo sa mga nasusuporta kasi ang daming nag-aaral na today and maraming salamat sa inyo. So this is PSE Warrior, lagi nagpapaalala, invest wisely and see you on the other side.